Nakakainis! Bulong ni Samantha habang naghihintay sa tabi ng fishball vendor. Mag-iisang oras na siya naghihintay roon kung saan sinabi ni Franco na babalikan siya agad. Amoy fishball na siya, wala pa rin ang lalaki. O ano, tusok na ba ng fishball? Tudyo ni Mang Juanito, ang vendor. Kabarkada ng kanyang kapitbahay at nakikita sa kanilang lugar tuwing Sabado ng gabi para sa session ng inuman. Si Manong naman sabi niya, nakalabi. Gusto na magwala ni Samantha. Pinaghandaan niya ang gabing iyon. Ternong maong na blouse at jeans ang kanyang suot. Mula sa amo ng kanyang ina sa Maynila. Usong-uso pa naman iyon sa kanila at bihira ang nakita niyang ganon ang suot sa plaza. Ano ba't sambakol ang mukha mo? Sino bang hinihintay mo diyan? Bakit hindi ka makasaya doon sa maintiblado? Naroon ang mga kabataan na. Yun na nga po mismo, Manong. Napabuga siya ng hangin. Ang sabi ni Franco, maghintay ako rito. Hindi ko nga alam kung bakit naniwala ako. Naroon lahat ng tao. Dito niya ako pinaghintay. Nakakairita. Sino bang Franco yan? Boyfriend mo? Nako, please lang Manong May pangarap ako sa buhay. Naitirik ni Samantha ang mga mata. Wala siyang balak maging boyfriend. Ang isang lalaking mukhang adik sa forma at hindi pa nag-aaral kahit may pera. Kahit may pagkakataon. Ang gusto niya ay ang kapatid nito na ipakilala sa kanya kahit nakilala na niya noon. Parang i-renew ang introduction, ganun. Dapat lang, dahil parang nalimutan na nga talaga siya ni Francis. Noong isang araw lang, nakita niya si Francis sa simbahan at parang hangin lang siya rito. As in, hindi siyang nginitian man lang, ni hindi kinawayan. Nahiya naman siyang ngumiti at bumati. Siyempre, siya ang babae at siya ang dapat na binabati. Pero papaano nga naman siya babatiin kung hindi na siya naaalala? Baka naman dahil sa malaki na ang kanya ipinagbago mula nang huli sila magkita. Oo, malaki ang ipinagbago niya. Noon kasi, ilang tagihawat pa lang ang pumipirma. Ngayon, nagkaroon ng signature campaign ang mga lintik at lahat nakijoin na. Hoy Jason! Tawag niya sa dumaang lalaki, isa sa mga kabanda ni Franco. Oh Samantha, nandyan ka pala. Ano ang atin? Anong atin? Iritado na siya. Wala siyang pakialam kahit ma-open ito. Alam nitong masungit siya, istrikta. Nasaan si Franco? Di kasama ng syota niya. Ano? Syota na naman? Alam mo naman yun, chick boy. Naitirik na lang ni Samantha ang mga mata. Mulat sa pula, babaero si Franco. Parang walang siniseryoso. Kasabay niyon, parang napakaseryoso rin ito kung minsan. Parang dibdiban ang pakipag-girlfriend. Ano nga ay yung sinabi ng isa niyang kaklase na naging girlfriend ni Franco? Masarap maging apple of the eye niya. Parang mahal na mahal ka niya. Pero hindi ka magtatagal, ganun siya. Sa madaling sabi, madaling magsawa ang kanyang kaibigan. Kapag hindi pa sawa, parang in love na in love. Pero kapag nagsawa, goodbye na. Parang wala nangyari. Parang halos hindi nakakilala ang nakarelasyon. Mabilis din ito magpalit ng girlfriend. Siguro, sa taong iyon lang ay nakalima na sa school. Iba pa yung mga taga-private school. Tawagan mo! Utos ni Samantha. Wala akong load sabi ni Jason.
Ang gara ng phone mo, wala ka palang load. Angil niya. Usong model unit nito, Nokia 3310, at bihira sa kanila ang mayroong ganun. May kaya rin sa buhay ang mga magulang ni Jason. Ito? Bago? Luma na nga ito eh. Mas astig nga yung mas bago. Gusto ko nga yung 5210 na orange ang case at saka wala akong pake. Putol na sabi ni Samantha. Wala siyang cellphone dahil hindi kaya ng budget. Wala rin siyang paggagamitin. Sino ang itetext niya? Ang mga kaklase? Ng ano? Ng mga joke at quotes na corny? Oh, please lang. Hindi nagpakubaba ang kanyang ina sa pamamasukan sa Maynila para sa mga ganong klaseng nonsense. Pakitawag mo na si Franco. 1 oras ako naghihintay eh. Inip na ako. Sige, titingnan ko kung matatawag ko. Bumuntong hininga siya. Hindi alam kung susundan si Jason o patuloy na maghihintay. Napatuhog na rin siya ng fishball ng kumalamantiyan. Wala pa siyang hapunan sa matinding excitement. Iyon pala, mauuwi lang sa ganito. Ang iniisip na lang niya ay hindi pa nakakauwi si Francis at ipapakilala pa siya ni Franco. Talagang unfair ang mundo. Bakit kahit makailang ulit na siyang nakita ni Francis, hindi man lang siya naaalala? Oo, at hindi pa nakikipagkwentuhan sa kanila ang lalaki noon. Pero kahit naman paano, dapat naaalala siya nito. Ganun ba siya ka forgettable? Yung tipong napaka-ordinaryo na hindi mapapansin sa isang grupo ng mga tao? Aray. Pero siguro, mas maganda na iyon kaysa naman namumukod tangi sa isang grupo dahil sa kapangitan. Sam! Narinig pala ang kanyang pangalan na itirik ni Samantha ang mga mata. Sabay tusok sa fishball na may halong galit. Matalim ang sulyap niya kay Franco habang inilulublob sa sapsawan ang natuhog na bola-bola. Tinubuan na ako ng varicose vein dito. Angil niya. Pasensya na. Umiyak si Mary Jane eh. Hindi ako naka-eskapo agad. Si Mary Jane ang senyor na nasa mas mahabang seksyon. Muse. Maganda ang babae. Maganda ang babae. Muse din tuwing intramural. Pero alam ng lahat na medyo tanga. Alam ni Samantha dahil magkaklase sila noong elementary. Isa si Mary Jane sa mga taong matatandaan niya habang panahon dahil sa taglay na katangahan. Ito ang tipo ng taong palaging pasang-awa at kahit nangopya na, hindi pa rin tumataas ang grade. Paano ay palaging parang nakalutang isip. Wala yatang laman ng isip kundi pulbo, eyeliner at lipstick. Pagpasok sa eskwela sa umaga, parang a-attend ng party ang makeup. Crush ng mga lalaki. Pero sa paraang alam na mga itong tatanga-tanga ang babae. Mahina. Ayaw ni Samantha na makilala sa ganung paraan. Mas gusto na niya maging pangit kaysa namang ligawin at maganda, engot naman. Iyon lang, sa mga pagkakataong kailangan ng ganda, naiirita siyang hindi siya kagandahan. Kung bakit ang tatanga ng mga lalaki at iyong maganda ang gusto. Siya, kahit siguro hindi gwapo si Francis, walang kaso dahil ang kanya nakikita rito ay ang pagiging responsable sa batang edad, ang pagiging matalino, ang pagiging achiever. Kung gagwapuhan na pag-uusapan, mas gwapo si Franco. Pero dahil hindi nga siya tumitingin sa pisikal, si Francis ang kanyang tipo. Naniniwala siyang pangmatalino si Francis. Ang mga nakatipo naman kay Franco ay iyong mga hindi nag-iisip at nagpapadala lang sa damdamin at pambobola ng kaibigan niyang mas malikot pa sa debateryang trumpo. Wala pang ginawa kundi magbanda. Isang malaking nonsense sa kanyang opinyon. Amoy fishbowl na ako. Dagdag angel sa Samantha. Sorry. Ngumuiwi si Franco. Pero siguro mas maganda yan
Kasi hindi ko rin may pakilala si kuya sa'yo ngayong gabi. Kuwan umuwi na. Halos mapangangas si Samantha sa ngit-ngit. Isang oras siyang tumambay sa tabi ni Mang Juanito. Kinapitan na sila ng samot-saring amoy. Umaasa sa isang bagay na parang pangarap na lang ngayon. Kahit napakasimple lang naman kung tutuusin. Napiko na siya ng gusto. Siya ang taga-tagagawa ng project ni Franco. Ang kopyahan sa eksama. Ang nagbibigay rito ng sasabihin kapag may report. Ang tagabura ng pangalan nito sa listahan ng mga estudyanteng hindi naglinis ng classroom dahil tumakas para makapagbanda. At napakarami pang iba. Ang simpleng hiling niyang ipakilala uli sa kapatid, hindi pa nito nagawa. Hindi siya naiinis sa mismong akto, kundi sa kawalan nito ng effort. Parang baliwala rito at hindi siya binigyan ng priority. Bilang kaibigan, nasaktan siya. Ni hindi nagawang magtalak ni Samantha dahil parang gusto niyang mapaiyak sa sama ng loob. Dumukot siya ng barya at inabot kay Mang Juanito. Saka naglakad na papunta sa paradahan ng tricycle. Sam naman habol ni Franco. Lagot na, sabi naman ni Mang Juanito. Hindi umiimik sa Samantha. Naiinis siya nang nanggigilid na kanyang mga luha. Baka kantsawan pa siya ni Franco. Kapag nakita ang itsura niya, pero nakakainis talaga ang kamote. Wala itong pakialam sa kanya. Mas inuna pa si Mary Jane na walang hatid na kahit na ano kundi kalandian. Sam! Nagawa siyang hawakan ng lalaki sa braso. Sorry na! Lalong naiinis Samantha sa sarili dahil pumatak ang kanyang luha. Uuwi na ako. Lagot nga. Bulong ng lalaki. Parang pinagsakloban ng langit at lupa. Hindi ko alam na ganun ka-importanteng makilala mo si kuya. Ang ibig kong sabihin, hindi naman natin sigurado kung magkakagusto siya sa'yo. Lalo lang ibinabaon ng lalaki ang sarili sa matinding inis ni Samantha. Bakit kailangan nitong ipagdiinan iyon? Itinaas niya ang mukha. Hindi naman yun na kinaiinisan ko . Ang nakakainis, ito lang ang pabor na hinihingi ko sa'yo. Hindi mo pa magawang unahin. Mula ngayon, ikaw na ang gumawa ng mga project mo. Sam naman. O kaya ipagawa mo sa mga chicks mo. Sam, nangahaba ang nguso nito. Huwag naman ganyan, Sam. Hindi umimik sa Samantha at sumakay na sa tricycle. Nabigla siya na sumakay rin si Franco dahil may sarili itong motorsiklo. Malaki itong tao at maliit ang tricycle kaya para silang sardinas. Mababa rin ang bubong ng sidecar kaya bahagyang nakayuko ang lalaki. Bakit ka kasi sumama? Bumaba ka nga, sabi niya. Ikaw naman Marahan siya nitong siniko na parang naglalambing. Sorry na. Sorry. Umismid siya. Sorry na Sam. Kasalanan ko talaga. Wala akong kwentang kaibigan. Sorry na. Patawarin mo na ako. Hindi ako nakapag-enjoy ngayong gabi kakahintay sa'yo. Doon mo ba ako pinaghintay sa pwesto ni Mang Juanito? Para kang nangiinis . Nawala sa loob ko Sam. Hindi ko sinasadya. Pero sira ulo ako. Kasalanan ko ito. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Hindi siya umimik. Masama pa rin ang loob. Tumahimik na rin si Franco hanggang sa maihatid na sila ng tricycle sa tapat ng bahay ni Samantha. Bumaba ang lalaki. Saka nagbayad ng pamasahe. Tuloy-tuloy si Samantha sa bahay. Nakasunod naman agad si Franco. Sam, please naman wala namang ganyanan. Ano ba ang ginagawa ko? Wala naman akong ginagawa . Basta, kanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Simula na ang 4th grading at manigas ito. Mas mahihirapan ang mga project at handa siyang sumabak sa mga iyon dahil naghahanda rin siyang humakot ng mga medalya. Iyon lang ang may susukli niya sa ina at kailangan din para sa college.
Tara, ipapakilala kita kay kuya ngayon na. Anong sinasabi mo dyan? Nasa bahay naman yon, kaya tara sa bahay. Mag-tricycle na lang tayo. Ayoko na. Amoy fishbowl na ako. At pati itong damit na pinaghandaan kong baho na rin. Eh di magpalit ka na lang. Iyong bestida mong pansimba, bagay sa'yo yun. Iyong kulay blue na may parang ribbon sa likod. Natigilan si Samantha. Hindi niya kailanman naisip na binibigyan ni Franco ng atensyon ang detalye ng kanyang damit. Kahit papaano, pampalubag-loob. Baka magtaka siya kung anong ginagawa ko sa inyo ha. Ako nang bahala doon, magpalit ka na. Sasabihin ko sa tricycle na hintayin tayo. Tumango siya at agad na pumasok sa bahay. Naghilamos siya at nagpunas ng basang bimpo sa braso at katawan. Saka nagpalit ng bestida. Tiningnan niya ang mukha sa salamin at naglagay ng kaunting pulbo at lipstick. Lumabas na rin siya maya-maya. Nasa sala si Franco. Wow, ang ganda naman ng kaibigan ko oh. Ewan ko sa'yo. Irap niya. Hindi siguro sila masasabing best friends. Hindi rin close friends. Dahil kung gano'n ang turingan nila, siguro marami ng babaeng nagpapalakad sa kanya kay Franco. Pero magkaibigan sila. Hindi nga lang sa level tulad ng pagkakaibigan nito at ng mga kabanda. Hindi rin sila nagkakasama sa labas ng eskwela, maliban kung may project na kailangan tapusin. Lumabas na sila at sumakay uli sa tricycle. Imbes na kunin ang motorsiklo sa bayan, nag-tricycle sila hanggang sa bahay ni Franco dahil nakabistida raw siya at mahihirapang umangkas sa motorsiklo. Nang makarating sa mansyon ng mga Ansores, ay kabado si Samantha. Pagpasok nila sa bahay, agad niya nakita si Francis. May kausap itong magandang babae. Magandang babaeng nakakulay pulang blusa at puting-puting pantalong maong saka sandalyas sa mga paa. Simpleng-simple ang suot ng babae. Pero hindi maikakaila ang pagkasosyal. Kung siya magsusuot ng ganun, hindi ganun ang magiging epekto. Kuya! Bati ni Franco sa kapatid. Good evening. Nakangiting bati ni Francis. Good evening. Nahihiyang bati ni Samantha. Si Sam nga pala kuya, sabi ni Franco. Girlfriend mo? Tanong ni Francis. Nako hindi, kaibigan ko. Hello Sam. I think I met you before. How are you? Okay naman. Nagtaka si Samantha sa sarili. Bakit parang biglang naglaho ang kilig niya para kay Francis? Dahil ba kapansin-pansin ang parang biglang paglapad ng noon nito? Kanina lang, naisip ni Samantha na hindi siya tumitingin sa panlabas ng itsura. Pero bakit bigla? Gusto niyang itanong kung bakit bigla yata nagtampo ang buhok ni Francis. Napakabata pa nito para mapanot. Taliwas na taliwas kay Franco na mas makapal pa yata sa kanya ang buhok. By the way, this is Bea, my girlfriend. Pakilala ni Francis sa kasama. Hindi na nabigla sa Samantha. Halata namang may relasyon ang dalawa. Wala rin siya nakapang pagsaselos. Takanta siya. Ano ang nangyari? Kanina lang ay ngit-ngit ng ngit-ngit siya nang hindi matupad ang reintroduction. At ngayong nalaman niyang may girlfriend ang lalaki, hindi ba maluha dapat siya? Bakit wala siyang maramdaman? Gustong isipin ni Samantha na baka nabigla lang siya, na-shock ang damdamin, kaya hindi magkaroon ng reaksyon. Pero walang ibang nakakashock sa kanya, kundi ang katotohanang walang epekto ang balita. Huy, bulong sa kanya ni Franco. Pakainin mo ako ng masarap tapos uuwi na ako, sabi niya. Tara, sabi nito. Saka siya niyaya sa kusina. Nang makarating doon, ay pinagkatitigan siya nito. Ayos ka lang? Oo, gutom lang ako pero ayos lang. Sigurado ka? Oo nga, kulit mo.
Bigla siyang natawa. Sakaing inuso ang platong may lamang spaghetti na nakapatong sa mesa. Mukhang masarap yan ah. Iyan ay papakain mo sa akin? Hindi nakakumuha ng pinggan si Franco at naghain. Panay ang subo ni Samantha. Noon niya naramdaman ang gutom. Fishballs lang ni Mang Juanito ang tanging laman na kanyang tiyan. Sige siya sa pagsubo hanggang sa mapansin nakatingin sa kanya si Franco. Bigla siya na conscious. Kahit ilang ulit na siyang nakita ng lalaking kumakain. Ano ba? Bakit ka ba nakatingin sa akin? Hindi ako makapaniwalang ayos ka lang. Sigurado ka ba? Oo nga. Huwag kang magagalit ha. Pero bakit parang biglang-biglang napapanot na ang kuya mo? Biglang humalakhak si Franco. Hindi ko rin alam pero napansin ko. Hindi lang ako nagsasalita dahil medyo vain si kuya eh. Hindi yung tulad kong rock and roll. Siguro nagmana kay lolo. Noong kasal nila ni lola, mataas na ang hairline niya. 21 pa lang siya noon. Na-turn off ako. Pag-amin ni Samantha. Muli, tumawa ang lalaki. Inaway-away mo ako tapos hindi naman pala totoo ang pag-ibig mo. Ikaw ipinagpalit mo ako kay Mary Jane. Puwit ng baso pala ang pag-ibig mo. Sabay sila nagkatawanan. Kumain na rin si Franco. Habang pinagmamasdan ng lalaki, hindi nakaligtas sa pansin ni Samantha ang mga ganda nitong mata. Light brown ang mga iyon. Hindi tipikal sa isang Pilipino. May lahing Kastila ang pamilya. Siguro maraming Pilipino ang may lahing Kastila. Pero mas marami ang nilipasan ng itsurang Kastila. Hindi kabilang doon si Franco. Matangos ang ilong, mapula ang mga labi, makakapal ang kilay, alon-alon ang buhok na nakaponytail. Matalino rin pero tamad. Mabait, galante. Tumingin ito sa kanya. Biglang pumitik ang pulso niya. Bakit ba bigla-bigla conscious na conscious siya? Ilang ulit na ba niya nakasama ang lalaki at ngayon bigla siyang mako-conscious? Gusto mo ng ice cream? Tanong nito. Itinatanong pa ba yun? Ihahin mo. So bati na tayo, di ba? Ano pa nga ba? So magka-group na tayo sa P6? Napaismid sa Samantha. Pilian ka grupo sa nabanggit na subject at syempre gusto nitong sila ang magkagrupo. Ano pa nga ba? Yes! The best ka talaga! Sabi nito. Saka siya hinalikan sa pisngi sa gawing tuwang-tuwa ni hindi nandiri sa dami ng kanyang pimples. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Piping hiling niya. Sana hindi siya tubuan ng crush sa lalaking walang pangarap.